Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ngayon gabi tayo ay nasa ika-20 ng Qiyam. Ika-20 gabi ng buwan ng Ramadan. Ibig sabihin, bukas ng gabi, after Maghrib, ay papasok ang huling bahagi ng buwan ng Ramadan. Ang huling 10 araw ng buwan ng Ramadan, bukas ng gabi, after Maghrib. Sa makatuwid, inshallah ta'ala, uumpisan natin ang pagtatahajjud, bukas ng gabi. Inshallah ta'ala, tayo ay itatayo natin dito ang tahajjud kasabay ng salatul witr. So ipagpapaliban natin ng salatul witr sa huling gabi, sa salatul tahajjud, inshallah ta'ala. Napagkaisan natin dito ng mga 1 o'clock, 1 a.m. natin itatayo ang tahajjud. Inshallah, pagsikapan natin na lahat natin masalahan, masigla o makapagsumikap tayo sa huling gabing ito ng buwan ng Ramadan. Tarawih at tahajjud, lahat natin masalahan. Ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag pumapasok ang huling 10 araw ng Ramadan, ay siya ay lubos, higit na nagsusumikap, nagpupursige, pinag-iibayon niya ang kanyang pagsamba sa huling 10 gabi ng buwan ng Ramadan na ito. Bakit? Dahil inaabangan niya ang Laylatul Qadr. Dahil sa huling 10 gabi ng buwan na ito ay naririto, dito natin matatagpuan ang Laylatul Qadr. Si Aisha radhiyallahu anhu ay kanyang sinabi, iniulat na asawa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idha dakhala al-ashr ahya al-layl. Tunay na ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang kalagayan kapag pumasok ang huling 10 gabi ng Ramadan, ahya al-layl, pinapasigla niya ang gabi. Nagpupursige siya, binubuhay niya, nagtataguyod siya ng iba't ibang uri ng pagsamba kapag sumapit ang huling 10 gabi ng Ramadan. Wajada wa shadda al-mi'zar, ibig sabihin hinihigpitan niya ang kasuotan pang ibaba, yung mi'zar niya dito. Hinihigpitan daw niya. Tumutukoy, nagpapakita na ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagpupursige sa pagsamba at iniiwan niya ang ugnayang pag-asawa. Iniiwan niya yung mga ugnayan niya. Yung pagtabi sa mga asawa ay iniiwan niya. Sa mga gabing ito, huling 10 gabi ng Ramadan. At nagpupursige siya sa paggawa ng pagsamba. Wa aykadha ahlahu, at ginigising niya ang kanyang pamilya. Subhanallah. Ginigising niya ang kanyang pamilya. Hinihimok niya ang kanyang pamilya na mag-i'tikaf, gumawa ng pagsamba sa huling gabi ng sa huling gabi ng Ramadan. Kaya ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, nag-i'tikaf siya. Nag-i'tikaf sa huling 10 gabi. Ano yung pag-i'tikaf? Yung pananatili sa masjid, alang-alang sa hangaring
pag-alaala, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagtatahajjud, pagbabasa ng Quran, at iba pang mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ginigising niya ang kanyang pamilya. Sa huling gabi, sa 10 huling gabi ng Ramadan. Pagsasakatuparan sa sinabi ng mahal na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O kayong mga nanampalataya, iligtas nyo ang inyong mga sarili at ang inyong pamilya mula sa apoy na naglalagablab, na ang kung saan ang paggatong niya nito ay ang mga tao at ang mga bato. Iligtas nyo ang inyong pamilya. Responsibilidad natin ang ating mga pamilya. So, ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang mga pamilya, inihikayat niya na magqiyamul layl, buhayin, pasiglain ang gabi sa pamamagitan ng mga pagsamba. Nag-i'tikaf siya. Nag-i'tikaf ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi ng mahal na propeta, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay siya ay nag-i'tikaf sa huling 10 araw ng buwan na Ramadan hanggang siya ay datnan ng kamatayan. Subhanallah. Hanggang siya ay datnan ng kamatayan, siya ay nag-i'tikaf sa huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. So bakit ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay nag-i'tikaf siya? Nagpupursige siya, nagsusumikap siya sa pagsamba sa huling 10 gabi ng Ramadan na to. Iltimasan bilaylatil qadr. Ibig sabihin, inaabangan niya ang Laylatul Qadr sa huling 10 gabi ito. Napapalog dito ang Laylatul Qadr. Sinabi ng mahal na propeta, taharraw Laylatul Qadr fil ashr al-awakhir. Hanapin ninyo, abangan ninyo ang Laylatul Qadr sa huling 10 gabi ng buwan na Ramadan. Nung una, mga kaibigan, ang Laylatul Qadr ay natutukoy kung kailan ito nangyayari. Sa unang iubliga ang Ramadan, nalalaman nila kung kailan nangyayari ang Laylatul Qadr. Sa 23, 25, 27, 24, nalalaman nila. Pagkaraan ay ito ay inilihim ni Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil may hikmah kung bakit inilihim sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Laylatul Qadr. Upang makapagpursigi ang mga alipin niya sa huling 10 gabing ito. Hindi lang sa Laylatul Qadr mismo. Ibig sabihin, ang Laylatul Qadr, mga kaibigan, ay nandito lamang, napapaloob lamang sa huling 10 araw. Hindi natin alam kung kailan tatama ang Laylatul Qadr. Kaya mas mainam, sabi ng mga ulama, kung masalahan mo itong kung makapaggawa ka ng mga iba't ibang uri ng pagsamba sa huling 10 araw, huling 10 gabi, siguradong matatamaan mo ang Laylatul Qadr. So, ang Laylatul Qadr, bakit siya tinawag na Laylatul Qadr? Gabi ng kapasyahan o kaya gabi ng karangalan, kainam-inam kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang tinatawag na Laylatul Qadr. At sa gabing ito, itinatakda ang mangyayari sa loob ng buong isang taon. Subhanallah. Itinatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mangyayari. Yung mangyayari sa loob ng isang taon, ibinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibinababa ng mga anghel, si Jibril at kasama ng kanyang napakaraming mga anghel. Laylatul Qadr, wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Katotohanan na ipinahayag namin ang Quran sa gabi ng Laylatul Qadr. Ang Quran, mga kaibigan, ibinaba mula sa Lawhul Mahfud, patungo sa Baitul Ma'mur. Itong Baitul Ma'mur, parang itong masjid na katulad ng Kaaba dito sa atin. Ito ay nasa pinakahuli
Itong malapit sa atin na unang langit, malapit sa atin, ay nandito ang Baitul Ma'mur, katapat mismo ng Kaaba. Katapat mismo ng Kaaba, subhanallah. Itong Kaaba sa Makkah, katapat niya mismo ang Baitul Ma'mur. At sa Baitul Ma'mur niya, parang napakalaking masjid. Tumutungo dyan, nagtatawaf dyan ang 70,000 na anghel. Sabi ng mahal na propeta, 70,000 na mga anghel. Sa bawat araw, 70,000 na anghel ang nagtatawaf, bumibisita sa masjid na yan. Subhanallah. So sa Lawh al-Mahfud, mula sa Lawh al-Mahfud, patungo sa Baitul Ma'mur, ibinaba ang Quran. Ibinaba ang Quran ng minsanan. Pagkaraan, ibinaba ng kay mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ng mufarrakan. Binabahagi-bahagi na kay mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sa gabi ng karangalang kapasyahan. Wa ma adraka may lailatul qadr. O Muhammad, batid mo ba kung ano ang napapaloob sa lailatul qadr? Lailatul qadri khairu min alfi shahr. Ang lailatul qadr ay mas mainam kaysa sa 1,000 buwan. 83 and 4 months. 83 years and 4 months. Subhanallah. Gaano kalaki yun? Yung magagawa mo lamang sa isang gabi ay mas mainam kaysa sa 83 years and 4 months. Subhanallah. Magpupursige ka lamang sa 10 gabi. Sa loob ng 1 taon. Minsanan lang, 10 gabi, magpapakahirap ka. Ang magagawa mo dyan na pagsamba ay mas mainam sa 83 and 4 months. Subhanallah. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati may bayna 60 wa 70. Ang kadalasan na nagiging edad ng aking umma ay sa pagitan ng 60 hanggang 70. Malimit lamang ang nakakahigit ng 70. 60 to 70. Subalit yung 83 years and 4 months magagawa mo lamang sa isang gabi. Napakalaking kainaman, napakalaking gantimpala mga kapatid na hindi natin naunawain. So magpursige tayo sa gabing ito ng mga iba't ibang uri ng pagsamba. Pagtatahajud, pagbabasa ng Quran, pagdidikir, pagdudua, pagsusumamo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang ginagawa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadr khairu min alfi shahr, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Bumababa daw ang mga anghel na kasama sa pangunguna ni Jibril alayhi salam na kanilang ibinababa ang lahat ng kapasyahan itinagda ni Allah subhanahu wa ta'ala na mangyayari sa loob ng 1 taon. Sabi ng mga ulama, may nainaulat, sa sobrang dami ng mga anghel na bumababa, sa sobrang dami, napakarami mga anghel ang bumababa sa gabing ito. Na naiulat na kasing dami ng mga bato, umiiral na mga bato sa mundo. Kung gaano karami ang mga bato dito sa mundo ay ganon din karami ang mga anghel na bumababa. Subhanallah. Gaano karami mga bato? Napakarami ang bumababa ang mga anghel sa gabing ito. Salamun hiya hatta matla'il fajr. At itong gabing ito daw ay kapayapaan, mapayapa, mataimtim, walang mangyayaring masama. Ang mga syaitan, hindi sila makakagawa ng mga masasama sa gabing ito dahil ito ay mapayapa na itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung Lailatul Qadr na dapat nating papursigihan. Si Aisha radhiyallahu anha ay kanyang tinanong ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, paano kung natagpuan ko ang Lailatul Qadr sa huling 10 gabi ng Ramadan? Ano ang aking ipagdudua? Anong mainam na aking sasabihin?" Sabi ng mahal na propeta, isa sa dua na mainam na sambitin kapag sa Lailatul Qadr ay ang kanyang sinabi, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Isa daw yan sa mainam na dua na dapat natin pagdua. Ya Allah, tunay na ikaw ay mapagpatawad at kinaibigan mo ang pagpapatawad. Ya Allah, patawarin niyo po ako. Subhanallah. Kaya sa huling gabi ng Ramadan, ay patatawarin lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang alipin na nagsumikap, nagpursige sa huling 10 gabing ito ng Ramadan. So mga kapatid, inshallah ta'ala, inanahan ko kayo. Pinapahiwan ko ang aking sarili pagkaraan kayo na inshallah ta'ala mag-intention tayo. Inshallah na makapag-ibada sa huling 10 gabi ng Ramadan. Lalo na ang pagtatahajjud, inshallah ta'ala, ay itatayo natin dito sa ating masjid sa oras na 1 a.m. alauna. Tayo ay magtatahajjud bukas ng gabi, inshallah ta'ala. So na tawfikan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, at naway gabayan, tawfikan nawa tayo na makapaggawa ng mga iba't ibang uri ng pagsamba sa huling 10 gabi ng buwan ng Ramadan. Wa akhir da'wana alhamdulillah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.